Magandang hapon po sa inyong lahat. Sino po sa inyo ang nakaranas ng mawalan ng gamit? Mga bata, nako, mukhang marami nagkakawalaan dyan ha. Sino naman po sa inyo yung nakaranas na maligaw? Meron na po bang naligaw sa inyo? Ha? Mukhang puro bata lang yung honest dito. O kaya, sige, palalimin natin. Meron ba sa inyong napariwara na ng landas? Alam niyo po, sa Ingles, isa lang ang translation ng lahat ng ito. Have you ever been lost? Have you ever been lost? Alam niyo po, naalala ko nung ako ay nag-uumpisa pa lang doon sa aking regency o yung pagtatrabaho sa labas. Dahil bago-bago lang po ako noon, lagi akong nawawalan tulad nila. Either may nalalaglag ako sa tren o kaya sa bus. At may one time pa nga, hindi ko alam na nadudukutan na pala ako ng paunti-unti ng mga tao sa paligid ko. Ikalawa, dahil bago po ako nga doon sa lugar kung saan ako nag-work, ay hindi ako pamilyar sa mga sakayan. Sobrang dalas ko pong maligaw. Kaya sabi nila, si Father ay ligawin. Ay, ganun ba yun? Ay, iba pala yun. Laging naliligaw si Father. Dati po kasi Quezon City lang ang alam ko. Sa San Juan po ako nagtrabaho nun. Explore ng mga sakayan, lakad dito, lakad doon. May isang beses lumagpas ako sa babaan ng tren. At meron pa, dahil naligaw ako, nilakad ko mula Green Hills papuntang Robinson's Galleria para magbus. Punuan yung bus. Wala akong choice. Nilakad ko ulit mula Robinson's Galleria papuntang White Plains. At saka ako nag-taxi. Partida, ako po ay naka-long sleeves at naka-leather shoes nung time na yon. And yes, alam niyo po, may time din sa aking buhay na halos napariwara din ako ng landas. Makalipas po yung aking unang taon, may part sa sarili ko na nagsasabi, parang ayoko nang bumalik sa seminaryo. Parang ayoko nang ituloy yung pagpapari. Naisip ko po kasi nung time na yon, kaya ko naman pala. Okay naman pala. May kaunting sweldo, may kaunting pera, medyo maabilidad naman ako ng kaunti. Mukhang sabi ko sa sarili ko, kung magpapamilya ako, mukhang magiging mabubuting ama naman ako. At magiging mabuting asawa ako. Parang kaya ko namang magpamilya. Mga kapatid, ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Santo Niño. At tulad ng aking nabanggit kanina, ito ay napakahalagang imahe o larawan sa ating mga Pilipino. Dahil yung image ng Santo Niño, yan po yung unang ibinigay noong 1521 sa Cebu. Doon sa mga unang converts, at si Magellan ang nagbigay ng imaheng iyon. At one time daw nasunog ang buong village at tanging ang imahe ng Santo Niño ang naiwang walang sira, hindi nasunog, hindi nagalaw ng kahit ano. Kaya mula po noon nagkaroon at nabuo yung debosyon at kumalat sa buong bansa. Sa atin pong mabuting balita, nadinig po natin yung ikalimang misteryo ng tuwa o the fifth joyful mystery. O mga bata, ano yung fifth joyful mystery? The finding of Jesus in the temple. However, in some translations, meron pong dagdag. Kasi pagka merong ifa-find, ibig sabihin merong nawala.
Kaya sabi, the lost and finding of Jesus in the temple. At ito po yung nais kong pagnilayan natin ngayong linggong ito. Ang tanong, yes or no, nawala ba si Jesus? Nawala ba si Jesus? Sino nagsabing yes? Opo, Father. Sabi nga, the lost and finding. Sino nagsabing hindi? Hindi po nawala. No? Sino nagsabing, Father, kaya kami nagsimba, di namin alam. Ang totoo po, kung pagbabatayan natin yung mabuting balita na aking binasa ngayon, hindi naman talaga nawala si Jesus. Bakit? Kasi sabi po dito, nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem. Ibig sabihin, pinili niyang maiwan doon at sinadya niya. At hindi lang po napansin ng kanyang mga magulang kung nasa unahan ba siya na kasama ni Maria o nasa likod kasama ni Jose doon sa isang napakahabang prosesyon. Kaya nung gabi na, nung napansin nila, naku, hala, hindi pala natin kasama si Jesus. Mga minamahal kong kapatid, tayo din, katulad ni Jesus, ay madalas nagiging lost sa ating buhay. Either nawawala tayo, o kaya naliligaw tayo, may iba sa atin, napapariwara din ng landas, and we see a reflection of ourselves in the Santo Niño, the child Jesus. Akala natin, mabuti pa yung ginagawa natin, pero hindi na pala. Akala natin, may magandang maidudulot sa atin yung nangyayari, hindi na pala. Akala natin, tama pa, pero hindi na pala. Alam niyo po, yung ating pagdiriwang ng Santo Niño ngayon ay napakaganda. Dahil ngayon ay taon 2025, taon ng Jubileo ng Pag-asa. Jubilee Year of Hope. At ang title o theme ng ating Jubilee Year ay Pilgrims of Hope. Mga naglalakbay ng may pag-asa. Tayo pong lahat, we are all pilgrims in this world. Lumalakad, umuusad, naglalakbay. Subalit maraming pagkakataon sa gitna ng ating paglalakbay, paglalakad, nawawala tayo sa ating direksyon. Maraming pagkakataon tayo po ay naliligaw sa ating patutunguhan. At may mga times na nawawala tayo sa ating landas at napapariwara tayo. Madalas, nalilimutan po natin na may pag-asa sa bawat hakbang ng ating buhay. And so many times, some people would resort to despair, hopelessness, confusion, broken-heartedness. Bakit? Kasi wala tayong kinakapitang pag-asa. Kaya naman, ngayong araw na ito, ngayong linggong ito, na pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Santo Niño, the Holy Child Jesus. Tandaan po natin na, oo, may mga pagkakataon na nawawala tayo. Pero tayo ay may kasiguraduhan na palagi at palagi tayong makakabalik sa ating direksyon kung ang Diyos ang ating pag-asa. And that assurance that God is our hope, God is our direction, will never ever disappoint us. Sa Diyos, palagi pong may pag-asa na hindi tayo mawawala, hindi tayo maliligaw, at hindi tayo mapapariwara. Amen.